Hello! Samahan nyo lang ako sa ating rhinoplasty journey for today's video. Alam nyo bang isa to sa pinakapangarap kong nangyari sa buhay ko at isa to sa mga insecurities ko talaga sa buhay. Kaya ngayon, ito yung pinakamasayang araw na nangyari sa buhay. Kaya samahan nyo ako sa ating journey. Rhinoplasty Part 1. History ka ba procedures and all? Oh, yes po. Fillers po. Like 4 years ago. Pre-over pa na ako. Ano ilalagay dyan? Sa tenga ko. Time na to ngayon ko lang nga talaga pinaalam sa magulang ko. Yung tipo nga alis na ako para operahan. Kaya nagulat sila at natakot para sa akin. Kasi alam kong against talaga sila. Kasi nga natatakot sila na baka may mangyari sa akin. Kumbaga yung mga nakikita nila na hindi nagsasucess yung surgery at nagkakaroon ng mga infection. Kaya sinadya ko talagang hindi mo nasabihin. Para yung time na to is wala na talaga sila magagawa kundi payagan na lang ako. Pre-over. Kaya nagkakaroon ng paper. Oo. Siyempre wala na rin siya magagawa. Parehas lang kayo. Hindi naman sa likod nalagay sa'yo. Di ba? Hindi, Marami naman Gore-Tex. nagtagumpay. Oo. Magaling naman yung doktor. Kung hindi magaling, doon ka matakot. Hindi Pre-over na. mo na ako. Panginoon, ingatan mo ang ko. Pagpapagayan ko. Tinignan ko nga sa camera yung face ko kasi alam kong mamimiss ko to. By the way, sinamahan nga pala ako nila. Nag-book na nga lang kami ng Move It para tag-isa kami. Dahil lang plano nga namin is magbubuk na lang kami ng Grab pag pauwi na. Dahil nga hindi naman ako talaga pwedeng sumakay sa motor dahil nga matatagtag yung ilong ko after ng surgery. Hindi na mawalay sa akin ng tingnan mo na ulit ang aking face. Dumating na nga kami dito sa Juan Nadella. Grabe, hindi pa rin ako makapaniwala na gagawin ko na talaga itong pinakamatagal ko ng pangarap. Ito nga pala yung clinic nila dito sa Juan Nadella BGC. First time ko nga lang makapunta dito sa clinic dahil nga online consultation lang yung ginawa natin noon. Simple lang, ha? Dito nilagyan na namin. Okay ba? Nag-fill up na nga ako ng form nito and binasa ko nga muna bago ko pirmahan mamaya kasi mabenta na ako. Charot. Nagbayad na nga muna ako noon bago ako mag-start ng surgery. And after nyan, pinapasok na nga ako dito at sinabihan nga ako na kailangan ko munang mag-CR at maghilamos. So, magsi-CR muna ako, tapos magwawash ako ng face. Kasi, dapat walang yung face natin. Though hindi naman na talaga ako nag-makeup nito para hindi na mahirap. Nakalagay naman na kasi sa reminder na binigay nila wag na mag-makeup lalo na sa may bandang ilong. Pero since may kilay na tayo dahil nga nagpapa-machine hair stroke na ako sa aking kilay. Mga 5 months na rin tong kilay ko. Naghugas nga muna ako ng kamay kasi para malinis ang ating kamay bago maghilamos. And saka na nga ako naghilamos nung time na to. Sobrang ganda ng CR nila at sobrang laki. Nakita naman sa mukha ko dyan na sobrang excited ako na hindi naman ako halatang kinakabahan. Feeling ko kasi nga dahil sa sobrang excited ko kaya wala na yung kabang natira sa akin. Dahil nga excited ako na makita yung outcome. Pray na nga muna talaga ako nito bago talaga ako mag-surgery. Hingi ako ng sign kay Lord at pray ko nga talaga kung will niya to. And sa mga sign na hiningi ko is binigay niya naman. Please wear the rope na lang. Okay po. Tapos, if you're done, please knock na lang. Hindi ko na po makakausap si Doc. Makakausap na. Okay po. Thank you. So, magpapalit mo na ako ng robe nila. Ayan. Ito nga pala yung robe na susuotin. Bali, pinahubad nila sa akin yung damit ko. And sobrang ganda naman talaga nitong robe nila. May tatak pa nga Juan Nadella sa gilid. And nung time na to is, sobrang excited ko nga at sobrang saya. Pero medyo kinakabahan na ako nito. Ito na nga yung huling sulyap natin sa ilong natin. Malapit na nga talaga tayong sumalang sa surgery. And mamimiss ko nga talaga itong ilong ko. Dahil sa 29 years ko nga ilong to, mamimiss ko nga talaga siya. Previous operation. Wala lang po. Fillers sa threads. So, you have anesthesia or anesthesia na ba before? Wala po. Okay. Food allergy drugs or other allergies? Wala po. You have asthma, COPD, diabetes, or anything you'd like to declare, hypertension? Wala po. Medications that you're taking? Vitamin C po. Luta tayo. Luta, okay. You don't have any heart diseases? Yeah. Malayin ka na ha. Okay, mag-IV tayo. Nandun ang anesthesiologist. Okay po. Habang pre-prepare nga nila, natanong na nga nila yung mga medical history. Alam niyo ba ito yung first time na surgery na gagawin sa buhay ko? Yung mga question lang naman, typical question for surgery. And time na yan is, andyan na daw yung anesthesiologist. Hindi na ako nakapag-video ng surgery. Hello guys, tapos na ako. Surgery ko. May gas na yung nose natin.
Papahinga na lang ako kasi medyo na-groggy pa ako bago umuwi. Nagpahinga pa nga muna ako niyan dahil hindi ko pa nga kayang tumayo. Sabi kasi nila na wag muna akong tumayo hanggat di pa kaya. Ay guys, andito na ako sa Grab. Nag-Grab na lang kami ni Love. Thank you, Love. Nantay na lang ako ni Love. Pero umalis muna siya, tapos binalikan na lang ako. Parang yung surgery tumagal ng 3 hours. Nag-start kami 10, 11, 12, 1. 3 hours nga. 3 hours and a half siguro, mga ganun. So, yan yung lagay ng ano ko. Nilagyan ako dito kasi baka dumugo. And sobra yung bruising ng ilong ko, grabe. Yung mata ko nang hirap buksan. Pero nagising ako ng surgery 5 minutes before matapos. Na ako nun, gising, ayoko lang imulat yung mata ko nun. Parang okay na yung nilagay na anesthesia. Kaya medyo nararamdaman ko na yung ginagawa nila sa ilong ko, pero hindi ko masyadong napapansin kung si groggy nga ako. Ayun, grabe. Ala na, parang nag-i-start na mata mamaga. Naglagay pala ako nung sa loob, yung pampalaki ng butas ng ilong kasi maliit yung butas ng ilong ko. Hindi na ako inailar neto para kasi masyado na daw liliit yung butas ng ilong ko pag nag-ailar pa ako. Yan. Sabi nga ni Doc, kulang na lang daw sa akin yung baba kasi syempre na-enhance. Parang para daw bumagay lalo sa ilong. Ganun pala yun. Pero let's see, pag magaling na to, makikita naman na natin yung hulma ng face natin. Yan. May dala akong neck pillow. Hirap magsalita. Pero sabi ni Doc, wala namang bawal daw sa mga pagkain as long as siguro iwas na lang siguro sa malalansa para mabilis mag-heal. Pero soft food nga muna. Tapos bawal sa mainit. Pwede maligo pero half bath lang. Bawal basain. Kasi nga, dito kinuha na yung cartilage sa tenga ko sa loob, hindi sa labas. Kasi pag sa labas, konti lang yung makukuha. Pero pag sa loob daw, medyo madami. Kaya yan. Uwi na muna kami. Update ko na lang kayo. So, day 1 natin to. Time check 2 p.m. na. Na-stretch yung mga face ko dito. So, yung parang force ko, na-stretch. Bawal pa ko tumawa. One eternity later. Lugaw nga pala yung kinain ko sa dinner kasi kailangan ko na ngang uminom ng gamot. And sinusubuan nga ako ni Love niyan kasi nahihirapan pa nga akong ibuka yung bibig ko. At nakalimutan ko nga tanggalin yung nilagay na gauze sa akin ni Doc. Pwede ko naman na palang tanggalin yan pero natatakot pa kasi ako ng time na yun. Baka may tumutulo pa kasing dugo. Malamig na pala yung lugaw na kinakain ko niyan kasi bawal ako sa mainit. Sabi pala ni Doc is kailangan kong mag-ice compress for 3 days para yung bruises at yung swelling is hindi ganun at maging maganda yung healing. Tinignan ko na nga yung mukha ko kung merong basa na ba at bruises sa mga time na to. So far so good naman. Ito nga pala yung surgical kit na binili ko sa Wanadela. Dito na pala lahat ng gamot na kailangan ko. After kong kumain is sinilinisan ko na nga yung ilong ko. Gumamit ako dito ng cotton buds at distilled water. Ito yung first time na lilinisin ko yung ilong ko after the surgery. Hindi ko na kasi nilinisan siya nung pagdating namin kasi nga nilinis na siya. Kasi nga natatakot nga ako na masobrahan sa linis. And syempre may mga dugo-dugo pa yan expect mo kasi nga bagong surgery pa lang. Paglilinis ko na yan is dahan-dahan Next nga naman muna yung ako. tenga ko. Tingnan mo nga kung hindi ko kasi makita Sabi dito lang daw. Ano kasi? Ikaw nga. Nung time na to, silap na nga yung pinalinis ko ng tenga ko kasi nga may gauze pa nga siya sa loob at hindi ko nga talaga makita. Hindi ko alam yung lilinisin ko kaya silab na lang yung pinalinis ko kasi mas nakikita niya kung ano yung mga dapat linisin. Hindi daw kasi pwedeng tanggalin yung gauze na yun. So, pang 3rd day pa nga talaga yung tatanggalin. Sobrang thankful ko nga kay Love kasi nandyan siya para maalagaan Next na ako. is itong ointment. Methyrosine. After na linisin is lalagay ko na nga yung ointment na to. Ito kasi yung pang-heal sa sugat. Ang hirap din kasi maglinis kapag walang ilaw kaya fina-flashlightan ko na lang sila. After sa tenga nilagyan ko rin yung ilong ko ng ointment. Iinom na ako ng gamot. Ito nga pala yung unang araw ng pag-inom ko ng gamot. Alam nyo bang hindi ko alam kung ano yung iinumin ko kaya si Love talaga yung pinakabisado ko ng mga iinumin ko. Alam nyo bang 5 tablet ang iniinom ko? And sobrang tapang nga ng mga gamot at antok na antok ako after kong uminom. Sunod naman na video natin is Day 1 to 7 Rhinoplasty Journey Part 2. Ayun lang, see you!